Hello, good morning. Welcome to Sabi din Daddy's Vlog. Nandito po tayo para inihatid ko po yung anak ko dahil papasok. Sinundo na po siya. Medyo maulan po ngayon, cloudy, nakakalungkot po. Kada umuulan po, nalulungkot ako pag ganyan ng klima. Pero pilitin nila natin maging masaya. Ayan. Ganito po dito sa probinsya ng Japan. Sa Okayama po kami. Ibig sabihin po ng Yama bundok. Nasa bulubundukin kami. Ang kulang na lang dito kalabaw, baka, baboy, manok. Pero dito gigisingin ka ng mga ingay ng tunog ng sasakyan. Hindi ng tilaok ng manok. Nakakamiss yung mga tilaok ng manok. Nagigisingin ka. Pero iba na rin sa atin Gigisingin ka ng mga bunganga ng mga marites. Yan po ang kaibahan ng noon at saka ngayon. Naalala ko lang nung lumindol. Hindi naman po dito, pero malakas din yung uga dito. Napanaginipan ko po yun nagkatotoo. Ang masama nito, pag naiisip ko, lagi ko napapanaginipan na magkakaroon na naman ng lindol. Wag naman po sana. Pray po natin yan dahil mahirap po mawalan ng tahanan, lalo na yung mga mahal sa buhay. Mahirap po. Kasi po yung mga panaginip ko lagi nagkakatotoo. Huwag naman po sana. Let's pray na maging maayos ang lahat. Kasi ang pangit naman tignan na 2024 puro disaster at kalamidad ang mangyayari. Kagaya ng Japan Airlines na nasunog. May namatay pa. Huwag naman po sana maulit yun. Ako po medyo nagmumuni-muni at iniisip ko yung kalagayan namin dito sa Japan. Kasi ang hirap na rin po ng buhay dito, lalo na pag meron kang karamdaman. Tapos yung anak mo meron bang karamdaman din. Yung support system po ng pamilya, medyo yung sarili kong pamilya, namimiss ko sila pero medyo pinaghahanapan ko rin po sila na kamustahin man lang kami dito. Kaya po minsan nakakalungkot isipin na ano ba yung buhay na iniintay namin dito. Basta po nakakalungkot. Hindi po maayon sa akin na malungkot dahil talagang sobrang lungkot dito sa Japan. Mahirap ang buhay, lalo na nung nagka-pandemic. Mahirap po nang humanap ng mga bagay na pagkakakitaan, lalo na pag meron kang kapasanan. Kaya dinadaan ko na lang bakit ako malungkot dito sa ganitong bagay ang pag-vlog. Kaya po nga,
paano ng anak ko pag kasi matanda na kami na ex ko 56 and 6 58 58 po siya, 56 ako this February. Ang anak ko 19, pero ang kanyang kapasidad sa ng kanyang utak kalahati lang ng edad niya. Iniisip ko pag masyado naman akong overthinking, masyado naman ako nag-iisip ng hindi maganda, nade-depress ako. Mali ito dapat ito nilalabanan. Mahirap ito gantong may nararamdaman sa katawan o sa pag-iisip. Buti na lang ako nasisiraan ng ulo. Kaya thankful to God, thankful sa Diyos at hindi niya kami pinababayaan, lalo na sa mga pang-araw-araw namin pangangailangan. Hindi rin naman pabaya si ex dahil hands-on ako sa pagtulong niya. Kaya lang minsan inaabuso din siya ng kanyang mga kamag-anak, niloloko siya pagdating lalo sa pera. Kahit kalabaw din yun. Kaya yun po, tatanaw-tanaw ka. Tanawin mo yung park. Medyo lumalakas po ang ulan. Uwi na po ako. Hindi masyadong maginap kagaya kahapon kasi umuulan Uwi na po ako pa, baka magkasakit ako, mahirap na. Nakita nyo pa, napakatahimik na lugar namin. Inaalis ko na lang sa isip ko yung mga tanong na laging paano na pag ganito, paano na pag ganyan, kasi mali po yun. Kailangan maging positive. Ganda pa ng bulaklak. Kailangan maging positibo sa lahat ng bagay. Kailangan wag mag-self-pity at alisin ang mga negativity para pumasok ang grasya. Okay, dito na po ako. Pasok na ako sa elevator. Sana po magkita-kita tayo ulit. Hanggang sa muli po. Bye-bye. God bless you all. Masagan ang buhay sa lahat.
Maliligo na po ako kahit malamig. Wisik-wisik lang po, tama na. Maraming salamat po sa pagtutok niyo sa akin vlog. Sana lagi kayong mag-iingat. At napakahirap po ng buhay, lalo na yung mga pinagdadaanan gaya ko. Napakahirap po. Sana po makaraos tayo lahat. At sana maging pilitin natin na mapaglabanan natin itong mga kalungkutan na ito. Dahil hindi po, inisip ko na talagang hindi makakatulong ito. Lalo na sa ating mental health. Kaya sana yung mga nakakaranas ng mga lungkot, labanan po natin yan. Hindi naman po tayo nag-iisa, marami po tayo. At normal lang po tayo makaranas ng mga ganyang bagay. O paano po? Hanggang sa muli, pangalawang paalam ko na to. Mag-iingat po kayo lagi. At salamat po sa mga bago kong kaibigan. Kahit kakunti pa yung subscribers ko, sana. Dahil po, masarap ang maraming kaibigan. Lalo na pag nakakapag-usap kayo sa comment section. Hindi ko po hangad na sumikat. Dahil yung kalagayan ko po, yung sakit ko may hangganan na. Hindi ko po alam ko hanggang kailan ako makakapag-vlog. Kaya po, sana marami akong maging kaibigan at may makinig na mga kwento ko. Dahil marami pa po tayong pagkukwentuhan tungkol sa mga, hindi naman po pagmamarites to, tungkol sa mga buhay ng mga masasaya at malulungkot na nangyayari sa totoong buhay dito po sa abroad at sa Pilipinas. Magdadasal po kayo lagi, ha. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Ito po ang sabi ni Dad's Vlog. Paalam.